Magandang umaga, grade 3 magalang. Bago magsiupo, mukhang nakikita ko maraming mga kalat. Gusto ni teacher ay kuhanin muna upang maging malinis ang ating silid-aralan. Itapon ito sa tamang basurahan upang pagdating ng kukuha ng ating basura ay hindi na nila ito kailangan pang ihiwalay. Bago magsiupo, tayo muna ay magkakaroon ng isang panalangin. Ayan, magsiupo na tayong lahat. Pag tinawag ko ang inyong pangalan, ay sasabihin nyo kung ano yung nararamdaman nyo sa panahon. Halimbawa, tinawag ko ang pangalan ni Nona at ang sinabi niya ay mainit. Dapat, ganun din ang sasabihin niyo. Naiintindihan ba? Mahusay. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating pag-aaralan, ating munang balikan ng nakaraan nating lesson. Doon ay tinalakay natin noong nakaraang linggo tungkol sa iba't ibang rehiyon sa Luzon. Ilang rehiyon meron nga muna ang Luzon? Mahusay. Ang Luzon ay mayroong 7 rehiyon. Anong rehiyon naman matatagpuan ang mga probinsya ng Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, at Isabela? Mahusay sa rehiyon 1. Anong rehiyon naman matatagpuan ang probinsya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, at Zambales? Mahusay, rehiyon 3. At sa huling tanong, anong rehiyon naman kabilang ang Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, at Quezon? Tama, sa rehiyon 4A. Dito sa harapan, meron akong mga inihandang larawan. Tutukuyin ninyo base sa panahon. Ang mga salita na ito ay may kinalaman sa ating pag-aaralan ngayong araw. Naintindihan ba ng lahat? Mayroon lamang kayong 5 segundo upang matukoy kung anong panahon ito. Unang larawan. Ito ay mainit na panahon. Ito ay nararanasan natin tuwing Marso hanggang Mayo. Ano kaya ito? Mahusay, maaraw. Sa pangalawang larawan, ito ay nararanasan matapos ang ilang buwang mainit. Ito ay basang klima at kadalasan ay malamig. Ano kaya ito? Tama, maulan. Sa ikatlong larawan, itong panahon na ito ay may malakas na ulan at wala ding tigil. May kasama din itong malakas na hangin na kayang magpatumba ng mga puno. Ano kaya ito? Tama, bumabagyo. Sa pang-4 na larawan, itong panahon nito ay presko. Kadalasan nararamdaman natin tuwing tanghali o kaya hapon. Anong panahon ito? Mahusay, ito ay mahangin. Sa ating huling larawan, ito ay hindi mainit o maaraw, hindi din maulan. Ngunit madilim ang kalangitan at maabo ang kulay nito. Anong panahon kaya ito? Mahusay, ito ay maulap na panahon. Lahat kayo ay magagaling. Dahil dyan, tayo na ay dumako sa ating talakayan. Ang klima at panahon sa Pilipinas. Anong madalas na klima na ating nararanasan sa ating bansa? Alam nyo ba? Tama. May mga panahon na mainit at umuulan naman. Ngayon, ating pag-aaralan kung ano ba ang iba pang mga panahon at mayroon tayo at pagkakaiba ng klima at panahon.
klima ay ang kabuuang kalagayan ng panahon. Ito ay paglalagom ng araw-araw na kondisyon ng panahon. Nakukuha sa loob ng mahabang panahon. Matagal ang oras o panahon na ang tinatagal ng isang klima. Kagaya sa ating bansa, may dalawang uri tayo ng klima. Ito ay ang tag-init at ang tag-ulan. Ang tag-init ay ang panahon kung saan tuyot at mainit ang panahon. Kahit sa gabi, mararamdaman natin na tag-init. Ang tag-init kadalasan ay idinedeklara ng Pag-asa tuwing Marso hanggang Mayo. Kagaya ngayon, kung napapansin ninyo, madalas ay nawawalan tayo ng pasok dahil sa mainit na panahon. Iniiwasan ng ating paaralan na mapahamak ang bawat isa, kaya dapat ay umuwi na tayo pagkatapos ng ating klase para hindi natin maramdaman yung sobrang init at hindi tayo mapahamak. Kasunod naman ng tag-init ay ang tag-ulan. Ang isa sa dalawang panahon o estasyong tropikal, ito ay isang klima kung saan ang tubig na naipon ay ilalabas na galing sa ulap. Dito natin nararanasan yung malamig na panahon. Nararamdaman ito tuwing Hunyo hanggang Nobyembre. Ayan, dahil malapit na mag-Hunyo at Nobyembre, dito natin mararanasan yung tag-ulan. Ano naman kaya ang 5 uri ng panahon? Pero bago natin talakayin ang 5 uri ng panahon, ano muna ang panahon? Ang panahon ay kondisyon ng atmosfera sa isang lugar at panahon. Hindi katulad ng klima, ang panahon ay nangyayari kahit na anong oras. Kung ngayon ay mainit, mamaya ay pwedeng umuulan o kabaliktaran. Hindi ito tinatagal kagaya ng klima. Kagaya nung nakakaraang araw, napapansin nyo, di ba? Sa umaga, mainit hanggang tanghali. Ngunit pagdating ng hapon, biglang umuulan. O kaya naman pagdating ng hapon, kagaya nito, malakas ang hangin. Ayan ang tinatawag natin na panahon. Ngayon, dumako naman tayo sa 5 uri ng panahon. Dito, makikita natin ang 5 uri ng panahon. Mag-umpisa tayo sa maaraw. Ito ay ang pinakamainit na panahon na ating nararanasan. Maaliwalas ang panahon at ang sikat ng araw. Kapag maaraw, palagi nating tatandaan na iwasan lumabas ng walang dalang panangga sa init, kagaya ng payong. Kasi, pagka lumabas tayo ng wala tayong dalang payong, mararamdaman natin yung init. Magkakaroon tayo ng sakit sa balat kapag matagal tayong na-expose o matagal ang nilagay natin sa labas at hindi ito maganda sa ating katawan. Kaya kung lalabas man tayo, maglalagay tayo ng lotion o sunscreen para hindi masira o para hindi tayo magkaroon ng sakit sa balat. Sa pamamaraan ito, may iwasan natin ang pagkakaroon ng sakit. Ang dapat nating suotin tuwing maaraw ay yung mga preskong damit, kagaya ng mga sando, sleeveless, at mga shorts. Ang mga damit na ito ay karaniwang ginagamit natin upang maiwasan o maibsan ang init na ating nararamdaman. Ugaliin din nating maligo kapag maaraw ang panahon. Kasi ang pagligo ay naiibsan nito ang init na nararamdaman natin para palagi tayong presko. Sumunod naman ay ang maulan na panahon. Ito yung panahon na kung saan may bahagyang pag-ulan o minsan ay malakas, madilim at makulimlim kapag ito ang panahon. Kapag maulan ang panahon, panatilihin natin ang ating sarili sa loob ng ating tahanan.
upang maiwasan natin ang anumang uri ng mga sakit na dala ng ulan. Dahil malamig ang klima o malamig ang panahon, kalimitan ang maulan na panahon, siguraduhin natin tayo ay nasa loob lamang ng ating mga tahanan kapag maulan. At ang kadalasan na ating sinusuot ay kagaya nito, yung ating nasa screen, ay kapote, bota, at saka payong. Dahil dito sa mga kagamitan na ito, ay hindi tayo mababasa ng ulan. Ang pangatlong klima naman ay ang mahangin. Ito yung panahon na nararanasan sa kahit na ano pang panahon. Ito yung may dalang malalakas na hangin. Pwede natin itong maramdaman kung maaraw, umuulan, o kahit bumabagyo. Katulad dito, tayo tumingin sa labas. Di ba makikita natin, maaraw siya, may araw. Pero meron din siyang hangin. Yan ang tinatawag na mahangin na panahon. Kahit umuulan, kahit maaraw o bumabagyo, ay nararanasan natin ang mahangin na panahon. So, mahangin na panahon naman, kadalasan, marami tayong ginagawa, kagaya ng pagsasampay ng mga damit, kasi sa panahon na ito, mabilis nakakatuyo ng mga damit. O kaya naman, kayo mga bata, nagpapalipad ng saranggola kapag mahangin. Kasi sa panahon na iyon, mas napapalipad yan ng mataas at kayang dalhin ng hangin yung mga saranggola na ating gagamitin. Sa pang-apat, ito naman ang maulap na panahon. Dito sa panahon na ito, makikita natin na madilim o nagkukulay abo ang langit, ngunit hindi pa siya umuulan, hindi din maaraw sa panahon na ito. Di ba pag lalabas tayo, tapos makikita natin, ay hindi naman siya mainit, pero hindi din siya umuulan. Pero wala tayong makikitang sikat ng araw o walang pumapatak na ulan. Ang tawag dyan ay maulap na panahon. Kung titingin tayo sa langit, makikita natin, hindi siya color blue, kagaya ng nakikita natin kapag maaraw. Pero makikita natin doon yung parang maabok or gray na kulay. Yun yung cloud o ulap. Pero hindi siya umuulan kasi yung mga ganong klase ng ulap ay hindi pa siya mabigat o wala pang maraming dalang tubig, kaya hindi pa siya umuulan. Sa panahon na ito, kadalasan ay yung mga tao, lumalabas sila kasi mas maganda yung panahon na yun para maglakad-lakad, maglaro sa labas, kasi hindi sila maiinitan. Hindi na nila kailangan magdala ng payong para panangga sa mainit o sa maaraw na panahon. Sa ating huling klima, ito naman ang bumabagyo. Ito yung panahon na kalimitang nararanasan natin sa mga buwan ng Agosto hanggang Disyembre. Ito ay may malalakas na ulan at may malalakas din na hangin na dala. May dala din itong pagkulog at pagkidlat. Noong nakakaraan, di ba naranasan natin kung paano magkaroon ng bagyo? Dito, itong panahon na ito ang pinakadelikado. Panatilihin natin ang pananatili sa loob ng ating tahanan. Kung kailangan na nating lumikas, ay lumikas kapag mayroon ng baha. O kung alam natin na ang ating lugar ay bahain, siguraduhin na natin na ligpitan natin yung ating mga gamit o kailangan lumikas na agad tayo. Siguraduhin ding sarado ang mga bintana at pintuan. Huwag basta-basta lalabas dahil maaaring maaksidente tayo. Sa panahon ng bumabagyo, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari kapag tayo ay lumabas. Kaya mas maigi na nasa loob lamang tayo ng ating bahay. Maghanda rin tayo ng mga bagay na ating kinakailangan, gagaya ng nasa larawan. Makikita dito sa ating larawan ang ating mga kinakailangan tuwing panahon ng bagyo.
Una, kailangan meron tayong bag na paglalagyan natin ng mga gamit, kagaya ng tubig, ng pagkain, ng first aid kit, ng flashlight, mga ekstrang baterya. Dapat meron din tayong mga ekstrang damit at mga tuwalya. Para kung kailangan na nating lumikas agad-agad, may nakahanda na tayong mga gamit at ito ang ating gagamitin doon sa lilipatan natin pansamantala. Dahil dyan, ito ang iba't ibang uri ng klima at panahon na mayroon tayo sa ating bansa. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating pinag-aralan? Mahusay, dahil lahat kayo ay nakikinig at mahusay, tayo naman ay dumako sa ating paglalapat. Dito ay gagawa tayo ng poster making. Sa isang papel, ilalarawan ang paborito ninyong panahon na meron tayo sa ating bansa at ipapaliwanag ninyo ito at kung bakit ninyo ito napili. Meron lamang kayong 15 minutes para tapusin ang inyong poster. Okay, time's up. Ngayon, pipili tayo ng 5 sa inyo para na ipapaliwanag kung bakit ayun ang napili ninyong panahon. Mahusay, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Ayan. Dahil mukhang inyong naunawaan na ang ating pinag-aralan ngayong araw, maaari na tayong magsiuwi. Goodbye, grade 3. Magalang.